Treasure Hunting Weekend mga katiyads. Narito kami ngayon sa tuktok ng bundok. Ito yung ikinikwento ko sa inyo noon na meron daw mga nag-ninja moves sa imabaw ng bundok na nagukay tuwing gabi para lamang hanapin yung siguro giveaway ang hinahanap kasi gabi nila hinuhukay, ibig sabihin mababaw lamang ito. Kaya ako'y nagka-interest na puntahan namin ito kasama ang may-ari ng lupa. At habang kami ay umakyat pataas ay meron akong napapansin dito na napakalaking mga mango tree. At tinanong ko itong ating kasama kung ito ba'y centennial. Sabi niya ay napakatanda na raw ng punong mangga na ito. At ang maganda ay triangulo ang pagkatanim ng mga mangga na ito. Kaya atin ito ngayon i-analyze kung saan pwede meron sa mangga dito na may laman, kasi ang bundok na ito ay ginagawa daw na kampo ng mga Hapon noong pandaigdigang digmaan na pangalawa or Second World War II. Dito sa paakyat na parte ng bundok na ito ay napansin ko itong tatlong puno ng mangga na naka-triangulo, at tinanong ko kanina sa aking kasama na may-ari ng lupa dito kung ito ba'y centennial tree. Sabi niya oo, at kapanahonan daw ito ng giyera. Kaya katulad nito, nasa na kasi ito, malapit na sa tuktok ng bundok at dinadayo ito na lugar ng mga treasure hunters from faraway places. Kaya meron talagang treasure map na dala-dala ang mga treasure hunters na yun. Kasi bakit napadpad sila dito sa napakasulok ng napakatago ng bundok na ito, napakaliblib. Kaya dumating sila kasi merong mapa. Okay, ngayon dito kung sakaling kunin nila ito or i-test dig, of course ang unang paraan dito ay sa gitna ng triangulong dito, sa gitna ng triangle ng tatlong old mango tree. Yan ang una. Ngayon, pangalawa, sa paghanap dyan, kung meron kayong mga ganitong puno dyan sa bundok mga katiyats na centennial na 100 years old na at naka-triangulo na tulad nyan, at nagtaka kayo kung bakit naka-triangle to, so isa lang ibig sabihin yan, pwedeng talagang sinadyang itanim yan noong panahon ng giyera as a marker for treasures. So dito sa gitna ng tatlong triangulo ang unang paraan. Ngayon ang pangalawa is hanapin nyo ang isa sa mga puno dyan na nakaharap sa east. Kung ikay dito nakatayo sa gitna ng tatlong kahoy na yan or dito mangga, ay hanapin mo ang east. Sabihin natin ang east ay narito, so dito na puno ang item na katago. Pwedeng pinaupuan sa kahoy under the roots, at pwedeng sa harap lang ng kahoy na nakaharap sa east. Halimbawa ang east ay narito, ang silangan, so ibig sabihin dito banda ang hukay nakaharap sa east. So ito ang pangalawang paraan ng paghanap sa mga treasure sa triangulong kahoy. At ngayon ay patuloy na tayo mga katiyad sa pag-akyat papunta doon sa tuktok ng bundok. Ito yung sinabi ko noon na meron daw nag ninja move, naghukay ng gabi ng patago doon sa tuktok ng bundok na mga treasure hunters galing sa malayong lugar. Kaya dinadayo daw ito na
lugar ng mga treasure hunter na may dalang mga mapa. Kaya sila ay napadpad sa lugar na ito kahit na medyo tago ang lugar na ito ay nakarating talaga dito. Galing naman ng mga pang-amoy ng mga treasure hunters na mga ninja. Mga ano yata ito, tinatawag ng iba mga Hokkaido, taga Hokkaido, naghukay. Okay, kaya malapit na dito mga katiyats ang tuktok. Dito lang yon banda. At naroon na yung mga guide namin sa unahan kung saan naroon yung tinitest dig ng mga ninja ng gabi kung sila'y maghukay. Pero hindi daw natapos kasi sinita ng may-ari ng lupa. Kaya ito ang ating bibisitahan ngayon at isurvey din kung meron bang mga positive na detection dito. Napakaganda ng lugar, nasa tuktok ng bundok kaya maganda talaga pagbaunan. At ayon sa history nito, kaya naging patag itong ibabaw nito kasi meron daw kampo dito ng Hapon noon. Kaya patag na patag ang tuktok ng bundok na ito. At matatanaw mo yung baba. Kung napansin nyo ay mataas talaga ang bundok na ito, overlooking doon sa nayon sa baba. Okay, itong masarap dito, merong mga wild guava fruits, wild bayabas. Ito mga hinog na, kaya pinagpistahan muna namin. Kasi minsan lang tayo makakain ng bayabas na native tulad ng ganito. Masagana sa vitamin C kumpara sa yung mga imported na bayabas. Ayan, pulang-pula yung sarap niyan. Ang kwento ni Katiats dito sa site na ito yung tuktok ng bundok at dito rin yung dating kampo ng Hapon. Siguro merong watchtower dito kasi napakataas ng bundok na ito. At sabi niya takbuhan daw yung mga naghukay ng puntahan niya ng oras ng gabi yun. Naiiwan pati yung mga pala at mga bara. Kaya yan, tinaniman niya ng spinach or alubate para palatandaan na yun yung tinitest dig or hinukay ng mga Hokage, ng mga Hokkaido, ng mga ninja. Okay, kung ano mang klaseng ninja yun, ay ang galing-galing kasi gabi naghukay. At akala nila ay walang may-ari ang lupa na ito. Kaya kung tayo'y maghukay mga katits para hindi tayo tatakbo, kapag darating ang may-ari, kailangan meron tayong agreement or permission sa may-ari na mag-operate tayo. And of course, with magandang hatian. Okay? So, pwedeng 50-50 para mas maganda. Okay, dito nakita ko itong mga matandang puno na yan. At ngayon panahon na ni Pendulum Man para i-locate kung alin ba diyan sa site na yan ang merong detection. Ito yung site mga katiyats na merong naghukay na mga nagnininja, yung nagnakaw lamang sa paghukay. Kahit gabi naghukay daw sa tuktok ng bundok kaya pinuntahan ng may-ari at pinatigil. Kaya ito ngayon, tinaniman niya ng gulay ang pinaghukayan para matandaan niya. Kaya itong inakyat namin dito. At sa unahan ay napansin kaagad namin ang tatlo lang ito na malaking puno. At yung iba dyan ay maliliit lang yan. So ito yung naka-triangle ang posisyon ng tatlong malaking puno na yan. Na matagal na daw yan din dyan. Nung sabi ng may-ari ng lupa ay nandiyan na yan nang siya bata pa. Kaya pwedeng centennial trees ang mga ganyan. Okay, nandito si Pendulum
Ngayon ang technique ni pendulum ay dito siya sa nakaharap sa dalawang prospect, kasi prospect number 1 itong gulay, yung may tanim na gulay, at prospect number 2 itong tatlong old tree. Kaya dito siya pumosisyon. Ngayon sakaling doon mag-swing ang kanyang pendulum, or kung dito man, ay yun ang merong malakas na aura. Ang aura ang umihigop sa pendulum. Kaya kung narito ang item sa tatlong kahoy, ay dito pupunta ang swing ng pendulum ng The Pendulum Man. Kaya atin na panoorin ang pag-detect ng Pendulum Man ngayon na. Okay, at ito nga yung tinuturo ng pendulum, ang tatlong malalaking puno na centennial, that is 100-year-old trees. Ang ganyang mga klaseng kahoy, tinatawag yan dito na miyam. Hindi yan lumalaki. Kapag mayroong ganyang klaseng miyam na ganyang kalaki, ibig sabihin 100 years old na yan. Okay, at sa lugar ng lula ko ay merong nakuha sa kanyang kahoy. Yan ang tanging marker doon na bundok na nilagay sa tuktok. Tuktok din yun ang bundok, pero nag-iisang kahoy lang yun na ganitong klase. Pero merong laman. Ang istorya naman doon ay kalabaw. Ang kalabaw ay natisod doon sa semento na malapad na meron ng mga damo, kaya hindi napansin. Kaya yun ay binasag ng may-ari ng kalabaw, na doon niya tinatali sa ganyan na kahoy ang kalabaw. At nagiging pinakamayaman doon sa isla ang taong yun noong panahon na yun. Pero ngayon ay hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Okay, ngayon ay tapos na ang Pendulum Man, kaya i-follow up ko na lang ito ng ating electronic gadgets. Kanina yung locator ay umiikot din dyan. So, meron ngang aura. Okay, aura of minerals or aura of gold. Ay nagde-detect din yan. At ginagamitan ko rin ng ating GeoLED geotech system. Okay, na ito yung metal detector ng Nokta Macro. At malalim ang detection ng detector na ito, kaya pwede tayong makahits ng giveaway kapag nadaanan ito. Ngayon ang problema nga lang ay
kailangan natin yan, i-practice palagi para malaman natin ang malaking volume kisa maliit. Kasi lahat ay tutunog. Kaya kailangan ng pag-practice. At sa gustong bumili ng magagandang legit metal detectors at scanners, kontakin nyo si Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica sa Metro Manila sa Cavite para sa mga karagdagang inquiries tungkol sa mga kagamitan. At hanggang dito lang ako mga katiyats, maganda at positive ang lugar kung saan merong 3 punong miyam na century-old tree na. So hanggang sa muli, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat.